Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo kung subukan itong GAC M6 Pro GL. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Gusto mo ba ng van kaso hindi mo afford? Kailangan mong panoorin tong video kasi baka ito na ang sasakyan para sa'yo. Ang makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine. May maximum output ito na 174 horsepower at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 270 Nm at 1,400 to 4,500 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed wet DCT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. MPV daw tong M6 Pro pero mas mahaba ng konting-konti sa Innova tsaka mas malapad ng konting-konti sa Innova. Tapos yung presyo nagsisimula lang sa 1,230,000. Ano, ayos 'di ba? Kaya chillax ka na lang muna dyan and panoorin mo tong video. Sa unahan, una kong napansin yung salamin kasi napakalaki niya. As in, pag tumayo ka dun sa unahan niya, makikita mo talaga parang half ng sasakyan talaga puro salamin. Ang makikita mo doon, no, yung upuan nandun sa unahan pero ang laki ng space sa gilid. So ibig sabihin nun, maluwag sa loob. Pero syempre, papasok din naman tayo sa loob mamaya. Black yung kulay nitong sasakyan kaya medyo nagmukhang high-end yung itsura niya. Lalo na meron siyang mga chrome inserts na mga pakonti-konti sa grills tsaka doon sa ilalim. Ang ilaw, naka-LED projectors. Sa side naman, simple lang yung datingan, no? Medyo maigsi lang yung hood pero napakalaki ng greenhouse niya, no? Kung makikita mo, parang ganyan lang yung hood. Tapos lahat ng natitirang space, no? Space na para sa tao at saka sa cargos. Ang size ng gulong, 215/50 R18. 18-inch yung rims niya. Pero sa laki kasi ng katawan, no? Parang sakto lang. Ang side mirrors naman, power folding at saka meron na rin siyang signal lights na kasama. Sa likod, ganun pa rin yung vibe niya, no? Medyo sosyalin kasi nga black eh. Tapos may mga chrome inserts. Pero ang maganda kasi dito, no, yung ilaw niya sa likod, magkadugtong kaya parang ang laki-laki ng ilaw niya. Meron nga siyang shark fin antenna, spoiler na maliit na merong third brake light, defogger, wiper, rear view camera, parking sensors. So halos lahat naman nandito na. Ang pintuan nga lang sa likod, no, dipindot pero ikaw yung mag-aangat. Pero ito naman yung maganda. Yung space talaga sa loob, kitang-kita mo kahit sa tailgate pa lang. So kahit naka 7 seats na configuration siya, meron ka pa ring lalagyanan na medyo mababa lang, no? Hindi siya flat pero ang dami mong mailalagay, kahit cargo ng buong pamilya pwede. Huwag lang yung tagi-tagi sakay ng luggage ha. Kunwari, isang large lang na luggage ng Sky Travel, kasyang-kasya, plus lagay mo yung mga bag sa gilid, so pasok na pasok lahat. Pero kung kailangan mo pa ng mas maraming space, 60/40 folding pa yung third row seats. Pero kung kailangan mo talagang maglipat bahay, no, pag tinupi mo yung buong third row seats, no, lumulubog siya sa ilalim. Tas nagiging flat yung cargo na parang naka-mini pickup ka na sa laki ng space. Kamusta naman kaya yung space para sa tao? Well, pinasok ko na yan. At ang nangyari, no, kahit yung second row nakasagad siya patalikod, kasya pa rin ako sa third row seats. Basta nakabuka ka lang ako, tas dalawa yung nakasakay, actually, komportable na ako. Pwede ko ng pang long distance. Pero, malaki naman yung space sa second row, tapos adjustable yung second row. Kaya kung kunwari, kailangan mo ng more space, pwede mong iabante ng konti. Tapos yung tatlong tao, kakasya pa rin doon sa likod, pero yun nga, kailangan mong i-forward ng konti yung second row. Napansin ko rin, no, na kahit yung third row na seats, sobrang lambot pa rin. Kaparehas siya ng second row tsaka third row. Design talaga tong kotse na to para magdala ng maraming tao. Sa third row, marami ring nakalagay, no. Meron siyang hawakan magkabila, ilaw, aircon vents. Meron din siyang dalawang USB, no, magkabilang side, naka bottle holder. Syempre, meron din seatbelt. At eto na tayo sa pinakamagandang upuan dito sa buong sasakyan, no, yung second row. Ngayon, naka-normal driving position ako. Yung space ng tuhod ko doon sa second row seats, dalawang fist sobra pa ng konti. Tapos yung headroom ko sobrang laki. May panoramic sunroof pa, merong hawakan, ilaw, magkabila at saka bottle holder sa pintuan. Pero hindi yun yung pinakamaganda ha. Ang pinakamaganda dito, yung upuan. Kasi naka-captain's chair kayo pareho. So, pang dalawang tao lang yung second row. Tapos may armrest,
Yung passenger side, meron siyang USB sa gilid tsaka lalagyan ng phone, so habang nagda-drive, no, pwede kang mag-charge tapos ilagay mo lang doon sa gilid. Tapos dito naman sa driver side, no, sa side niya sa gitna, merong lumalabas doon na cup holders. Meron pang USB doon sa bandang unahan, tapos may controls pa ng aircon. Ay, yung upuan sa second row, no, meron siyang umbok sa gilid. Kaya kahit matulog ka doon, hindi mahuhulog yung ulo mo kasi bubunggo lang siya na parang unan dun sa gilid. Kung ako talaga gustong kong dyan ako uupo pag itong gamit na sasakyan. Dito naman sa first row, very luxurious yung feel, no? Yung dashboard niya kasi simple lang yung layout, pero malinis na malinis. Tapos merong mga parts na leather, merong parts na silver, merong parts na piano black finish. Luxurious lang talaga, pati yung mga gilid kasi niya yan, no? Malalambot yung sa pintuan, malambot yung center armrest, yung upuan sobrang lambot, yung manibela malambot, leather wrap pa yan, tapos maraming controls. Sa left side nandyan yung mga controls para sa infotainment system, tapos sa right side naman controls para sa adaptive cruise control. Oh, adaptive. Ang instrument cluster, akala mo screen lahat, pero 7 inches lang yung screen yan, pero yung nasa gilid niya, temperature sa left side, sa right side naman, gasoline gauge. Parang nagdugtong kaya parang ang laki-laki niyang screen, pero hindi, yung gitna lang talaga yung screen. Ang infotainment system naman, no, 10.25 inches. Meron niyang Apple CarPlay, merong Bluetooth, maganda yung tunog. Ang speakers nga niya nakalagay dito, powered by DTS. So maganda yung sounds dito. Pwede ng semi-party-party. Hindi pa rin siya yung dumadagongdong, pero maganda na yung sounds niya. Wala nga lang tong Android Auto. Tapos yung mga controls niya ng aircon, meron sa screen, tapos meron din dito sa bandang baba. So, easy access ka na, no? Pwedeng hindi mo na tingnan dun sa screen kasi meron namang switches dito. Meron din ditong dalawang USB, meron siyang Type-C, tsaka meron siyang Type-A. Ang shifter, regular lang, no? Reverse, neutral, drive, tapos yung park niya, dipindot. Electronic yung parking brake na merong auto hold function, tapos sa right side, ito yung maganda. Meron siyang drive modes in case na kailangan mong mabilis tsaka mabagal. Mamaya gagamitin ko rin yan. Meron ding dalawang cup holders dito, may open compartment, tapos accordion yung pang-close niya. Yung center armrest, leather wrap, pag binukas mo, sobrang laki at meron pang power supply dun sa loob. So ayos yung space, no? Ang ganda ng loob, luxurious, tapos yung entry level na price, ang mura pa. Pero ito na yung pinaka-importante, no? Kamusta kaya itong i-drive? Kaya yun naman ang subukan natin. Tara na! So sulit nga kaya talaga tong M6 Pro. I-drive na muna natin. Ang steering malambot, so very easy lang to kahit mga subdivision, loob ng subdivision. At saka yung size nito actually, hindi siya sobrang laki, no? Manageable pa yung size niya, medyo malaki lang. Pero sa loob, di ba, sobrang luwag, pero yung labas niya, manageable yung size, so very good. Made talaga kasi to para sa people hauler. Pero ngayon, mag-isa lang ako nakasakay. Pero usually kasi, pag hauler, no, tas mag-isa ka lang, lalo na pagka van, medyo matagtag. Pero sa case na to, yung suspension niya, kahit mag-isa lang ako dito sa loob, no, ayos na. Para ka lang nagda-drive ng SUV. Lalo na siguro pagka maraming nakasakay dito, mas gaganda pa yung suspension. Nagamit na natin tong sasakyan na to sa expressway, no. Tapos doon ako pinaka natuwa dito sa sasakyan na to. Kasi alam mo yun, pag yung acceleration kasi nito, yung tuloy-tuloy lang, pabilis lang ng pabilis, no, linear siya. Ang ganda nitong pang expressway, no. Para sa akin, parang ano to, no, long distance sprinter. Easy lang kasi siya, no, kahit tumakbo ka ng mabilis. Tapos 1.5 liter turbo lang yung engine, pero ang ganda ng tuning niya, lalo na pag sa highway. At eco lang yun, ha, kasi may mga drive modes pa to, pero eco lang yung ginamit ko, pero ang tulin-tulin nito. At mag-isa lang ako nun, ha, wala akong kasabay. So pagka kasi ganito na medyo mabagal ka, medyo may bounce ng konti nga dahil mag-isa ako. Pero pagka pala sa mga expressway, no, kahit hindi masyadong maganda yung expressway, swabing-swabe yung takbo nito. Ang ganda ng suspension niya, basta mabilis ka na. Yung acceleration din niya parang butter, parang bang andulas nung sasakyan, parang dumidire-diretso lang, ganda. Pagka sa traffic na tutukan, yung throttle kasi, no, may konting throttle lag pag from standstill. So yun lang, no, medyo mahirap siya pag tutukan na traffic. Pero kung regular lang naman yung traffic na yung sunod-sunod lang yung mga sasakyan, okay lang. Ang ginawa ko na lang pagka gano'n, no, nilagay ko siya sa sport mode para medyo mas mabilis yung arangkada sa sanmula. Tapos pagka kagaya nito mga provincial roads na dire-diretso lang naman, stop, tapos accelerate, yan, okay na okay sa akin. Gamit ko nga ngayon yung eco mode. Yung preno naman nito, no, malakas. As in, hindi naman pumapako, pero malakas talaga siya. Pero mag-isa lang kasi ako. Yung lakas nito maganda, lalo na pag marami kayong nakasakay, kasi
yung power niya reassuring, lalo na yung pagpadiin ka kasi ng padiin, mas malakas talaga yung bite ng preno. Ang gamit ko ngayon eco mode lang, pero sa power okay na ako. Okay na, hindi ko na kailangan yung iba. Pero in case lang, no, gamitin natin ngayon yung comfort. Yan. Yung comfort kasi mas may additional push. Hindi naman para sa akin naglalayo masyado sa eco. So kaya kung gagamitin ko to eco ko na lang, makatipid pa ako ng gasolina. Meron din tong adaptive cruise controls. Pero yung adaptive cruise control, no, very usable siya pag sa expressway. Meron din tong traffic jam assist. So below 30 kilometers per hour gagana pa rin yung cruise control niya. Kaso yun nga lang, medyo yung pinakamalapit kasi na distance nung sasakyan na to papunta dun sa unahan mo, yung distance setting, kahit nandun na siya sa pinakamalapit, no, malayo pa rin siya for my taste. Kaya ang nangyayari kasi, medyo nakakasingit-singit yung mga ibang sasakyan sa unahan ko, kaya yun. Pero kung kunwari easy driving lang naman na hindi naman sobrang traffic na tuloy-tuloy, okay lang. Yung infotainment system nga pala nito, no, sobrang laki. Meron din siyang 360 camera, tsaka yung reverse camera, tsaka pagliliko ka, no, meron siyang parang side camera na makikita mo yung gilid, so hindi ka magagater. Ang aircon din, malamig hanggang sa likod, malamig. Lahat kasi merong aircon vents hanggang sa third row. Sa expressway driving, no, parang naka 11 point something kilometers per liter ako. So sa ganito kalaking sasakyan, pwede na. Like kaya nito. Ang tahimik dito sa loob. Maganda yung insulation ng engine. Kaya yung engine, no, kahit tumataas na yung rev, pag nag-sport mode ka kasi tumataas talaga yung rev niya. Pero kahit tumataas yung rev niya, no, hindi mo masyadong ramdam yung vibrations dito sa cabin. Ang pinakamatutuwa talaga dito, no, yung nakasakay sa likod. Kasi sobrang relaxing ng drive. Actually, okay din sa driver eh. Basta ano lang talaga, ang driving talaga nito, yung suabe driving. Basta suabe yung driving mo, napakaganda nitong sasakyan na to. Kasi pagka kunaring ano, yung binilisan mo, may body roll siya kasi medyo malambot yung suspension, tsaka mataas kasi, so may konting body roll siya. Tapos pagka kunwari, no, yung nag-60 ka, tas tinapakan mo ulit yung preno, no, may konting lag din siya. Kaya mas gusto talaga niya yung suabe lang, suabe yung pabilis ka ng pabilis, suabing preno, ganyan. Pagka ganun, napakaganda. Ang GAC M6 Pro GL ay nagkakahalaga ng 1,598,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa GAC Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Ang hindi ko nagustuhan, yun yan, no, meron siyang konting throttle lag. Ano pa ba? Parang yun lang ayoko dito. O nga, no, parang yun lang yata ayoko dito. Wala na talaga, sorry, wala na akong maisip. So sa good tayo. Ang good sa akin, no, yung itsura kasi nito, lalo na dito sa black na variant. Tapos may mga chrome inserts, no, parang pang big time yung itsura niya. Parang sosyali na van yung itsura niya. So okay na okay sa kanya yung looks. Sa driving kasi yung power niya okay din. Yung space, yung panalo rin dito kasi kung malalaki kayo sa pamilya, tapos marami kayong gamit, no. Lalo na kung kunwari yung mga mami nyo, mga kapitid yung ano, no, yung pag lumabas, yung sobrang daming gamit. Actually, napakaganda dito. Maganda rin tong sasakyan na to, lalo na kung apat lang kayo. Kasi kung apat lang kayo, parang premium car talaga to. Kasi syempre, given na yung dito sa first row seats, maganda talaga to. Pero maganda rin kasi yung second row na seats. Hindi, actually, mas maganda nga yung second row na seats. So kung apat kayo nakasakay, di ba? Parang ang ganda lahat ng upo nyo, tapos mag long distance kayo kung saan kayo pupunta. Tapos yung buong likod, yung third row, pag tinupin nyo, lahat ng gamit nyo nandun, sobrang ganda. NVH, very good. Para sa akin, kung kailangan mo talaga ng space, lalo na kung marami kayo sa pamilya, tapos may cargo kayo palagi, tapos parati kayo naglo-long distance, kasi yun yung magandang gamit nito, yung long distance, na matutulog ka doon sa second row. Yun, kung ganun kayo, napakaganda na itong sasakyan na to. Kaya kung interesado kayo, punta na lang kayo sa pinakamalapit na GAC sa inyo. May GAC sa Santa Rosa, bisitahin nyo na lang. Pwede kayong mag-test drive nito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.